Well, di ako nagtataka sa Kamara kasi alam mo, galing ako dyan. Kung anong gusto ng Mhm. liderato, ibinibigay yan ng Kamara. Kung maalala nyo Mhm. noon, ha? Unang-una, yung mga ehemplo lang, no? Si Speaker Alvarez sa mga panahon na yon, gusto niyang dikdikin ng mga Florendo no, sa Tadeco. Talaga namang binigyan ng importansya yung investigasyon laban sa Tadeco. Si dating Majority Floor Leader Pariñas na talagang kalaban na kalaban niyang now Senator Amy Marcos. Anong nangyari? Dinikdik na si Amy Marcos. Biski si Amy Marcos ay three-termer House member din, no? Na baliwala yung collegiality dyan, talagang dinikdik niya, no? At syempre, yung mga panahon na pina-impeach ng aking BFF, Gwen Garcia, dalawa lang kami nagpapa-impeach kay Andy Bautista, talaga namang kakampi ni Majority Floor Leader ang ano no, ang Andy Bautista, talagang pinahiya kami na kontodo sa Committee on Justice ni BFF Gwen ko, no? Pero in the end, no, dahil sinang-ayunan kami ni Presidente Digong, bumaliktad ang plenaryo at talagang sinulong nga yung impeachment ni Andy Bautista. So makikita mo na talaga na yung mga House members really defer to the House leadership, lalong-lalo na sa Speaker. No? Lalo na sa panahon ng budget kasi isang pirma lang ng Speaker can mean more projects worth hundreds of millions sa distrito ng isang congressman. So hindi nakapagtataka po yan. Now, kung hindi po politika ang dahilan dito, ang sabihin nyo sa akin, bakit ngayon lang? Alam nyo naman po, 2021 pa humingi ng permiso ang prosecutor para magpatuloy sa preliminary investigation sa pretrial chamber. 2022 linabas ang authorization, pero bakit 2023 lang lumabas itong sentimiento ng Kamara? Para bagang may nangyari overnight at nagkaroon ng napakalaking importansya sa mga mambabatas natin sa mababang kapulungan ang pagtutulungan sa ICC. Kaya nga po ang sinasabi ko, politika, politika, politika ang pinagmumulan ng lahat. At ang nakakalungkot dahil nga sa politika, baka mamaya madagukan yung ating soberenya. Kasi alam mo, malinaw po yan na ang ICC, dahil ito isang criminal court, walang sapilitan ang pagiging miyembro. Kinakailangan pumayag ang Estado. Otherwise, pag hindi siya pumayag, malalabag ang soberenya. Ano ba ibig sabihin yan? Bakit ba soberenya tayo ng soberenya? Hindi lang ako, pati si Presidente PBBM. Kasi pag ikaw isang malayang bansa at ikaw ay independyente, ikaw lang ang may tanging kapangyarihan na litisin at parusahan ng gagawa ng krimen sa iyong teritoryo. Now, of course, sa kasaysayan natin, maraming pagkakataon na pumayag tayo na isang tao ay maging labas sa jurisdiction natin, lalong-lalo na yung mga panahon na pumayag tayo sa US bases sa Pilipinas. No? So yung mga kasundaluhang Amerikano ay hindi natin po pwedeng masakop miski sila gumawa ng krimen dito. No? At yan nga po, napatunayan natin kay Pemberton. No? At hindi lang kay Pemberton, pati dito kay itong aking na-convict, nakalimutan ko ng pangalan niya. Si Pemberton nga pala yan, pero yung nauna pang sundalo, no, si yung kay Nicole, no, si Smith, no. Daniel Smith. So kapag buhay pa yung kasunduan, ginagalang na hukuman niya na dahil soberenya tayo, pumayag tayo na limitahan ang ating soberenya. At ganyan din yung nangyari nung tayo naging kasapi panandalian ng ICC, talaga namang pumayag tayo na magkaroon ng jurisdiction ng ICC, pero may kondisyon yan na sila ay gagalaw lamang kapag ang lokal na hukuman natin ngayon ay hindi gumagana, na sa tingin ko ay nalabag din. Pero malinaw kasi dahil hindi nga ito sapilitan na maging miyembro, lahat ng bansa ay po pwede rin umalis. Ang requirement lang, hindi po pwedeng umalis ng ura-urada. Merong 1 year bago maging epektibo ang pag-aalis. At nakasaad nga doon na meron pa rin duty makipagtulungan para sa mga bagay-bagay na nasa ilalim na ng cognizance ng hukuman mismo. Ano ba ibig sabihin ng cognizance ng hukuman? Ibig sabihin, nagsimula na yung proseso sa hukuman. At kailan nagsisimula ang proseso? Kapag kumuha na ng otoridad ang prosecutor para mag-proceed sa preliminary investigation. So ang batayan dyan, kailan ba naging epektibo yung pag-alis ng bansa at kailan humingi ng otoridad ang prosecutor para mag-proceed sa investigation. 2018 tayo nag-deposit ng instrument of ratification. 2019 naging epektibo. 2021 humingi ang prosecutor ng otoridad. 2022 binigay ang otoridad. Too late na hero. Kaya nga, ang sinasabi natin, wala ng jurisdiction at kapag papayag pa rin tayo na mag-imbestiga ang ICC, yan ay malalabag na ating soberenya kasi yung binigay nating consent na subject to condition ay napaso na. At kaya nga po, nakakalungkot dahil sa politika lamang, yuyurakan nilang ating soberenya. Samantala ngayon po ay Bonifacio Day.
Kaya nga po, Hmm. inalay ni Bonifacio ang kanyang buhay para sa inang bayan nang sa ganoon tayo po ay maging independyente at tayo po ay hindi masasakop ng mga dayuhan lalong-lalo na sa pagpapatupad ng ating mga batas kriminal.